what, hundreds of million na. Kukunin ko na ulit kung ano yung akin. Nakatakdang magharap muli sa korte ang estranged couple na sina Claudine Barreto at Raymart Santiago. Ito ang isa sa mga revelasyon ni Claudine sa vlog ni Luis Manzano na inilabas January 2, 2024. Inisa-isa ni Claudine ang mga mabibigat na paratang niya kay Raymart. Kabilang dito ang pagsasampa ng kasong violence against women and children, VAUC, annulment, custody battle, at money and property issues. Binanggit din ni Claudine ang pagkakaroon umano niya ng battered wife syndrome at post-traumatic disorder. Yeah, my ex-husband, sabi niya kay Luis. Unang mga court cases namin, custody lang yun and VAUC. So, naano ako ng battered wife syndrome. And then, I also have PTSD, post-traumatic stress disorder. And then, nakiusap yung ex-husband ko na i-drop yung VAUC kasi nga, nagkaroon na ng warrant of arrest. And nahihirapan ako kasi syempre ayoko naman makulong yung tatay ng mga anak ko. Pero I never brought up yung money issue. So, tapos na yun, di ba? Nag-stop lahat yun. And then, hindi na siya sumunod doon sa support, sa usapan. Hindi na siya sumunod doon sa prenumis niya, kaya drinap yung VAUC. So, ngayon, we're doing yung annulment naman. We're going through the process, kaya lang ayun na naman, may custody. Pero how can you ask for custody? Sabina is 19 years old, 16 years old si Santino. So, it's really parang impossible. Parang nanggugulo lang, para makagulo. Parang sana diretso na lang na annulment na lang. And yung properties, yung bahay, I think mula sa puso o saan ka man naroroon, I don't know kung anong soap yung ginagawa ko nung nabili ko yung lupa, yung time na yun. So now parang yung properties, nagkakaproblema sa properties. Ikinasal sina Claudine at Raymart sa isang civil ceremony noong 2004. Ginanap naman ang kanilang church wedding noong March 27, 2006. Sinabi ni Claudine kay Luis na ang ina ng TV host actor na si Vilma Santos ang nasa likod niya tuwing may problema siya. Itong huling araw niyang nervous breakdown ay si Vilma ang nakatulong kay Claudine. Si Vilma rin ayon kay Claudine ang nagpayo sa kanyang ipaglaban kung anong para sa kanya. Sina Vilma at Claudine ay nagkasama sa pamosong pelikulang Anak noong 2000. Sabi ni Claudine kay Luis, "And talagang sabi ko, Ate V, pabalik ako." So kung may mga court cases na naman, baka makaantala yun sa mga projects na darating. Tapos sabi niya, as long as you show them that you're working hard, you're professional, ipaglaban mo, Claudine. Ipaglaban mo yung pagiging nanay mo. Ipaglaban mo, sabi niya. Pumunta ka sa korte, magdemanda ka, sabi niya. Ipaglaban mo yung pagiging nanay mo. Ipaglaban mo yung pagiging asawa mo, pagiging wife mo. Ipaglaban mo lahat yon. Kunin mo kung ano yung nawala sa'yo. Sabi pa ni Claudine kay Luis, and your mom told me lang na continue working kasi andyan na. Andyan na yung mga trabaho mo. Pero ipaglaban mo, kunin mo kung ano yung para sa'yo. Sunod na pag-usapan sa programa ang malaking naipon umano ni Claudine mula sa mga teleseryeng ginawa niya noon sa ABS-CBN, tulad ng Mula sa Puso at Saan Ka Man Naroroon. Nakuha raw sa kanya ito ni Raymart. Pagpapatuloy ni Claudine, alat ang tapos yun na, yun yung totoo na yun since malaki na yung mga anak ko. Sabina wants to study abroad, Santinas in Brent. And alam naman natin kung gaano kamahal nun. So parang since hindi na nabibigay yung support na in-order ng court, parang yun yung sinasabi ng mom mo na ipaglaban mo, of course. So this time, malaki na yung mga anak ko, in-explain ko na, okay, we have to, kukunin ko na ulit kung ano yung sa akin. Ayon kay Claudine, daan-daang milyon ang kinuha sa kanya ng dating asawa. Saad niya, we're talking about hundreds of millions na. Ang iniwan sa akin was 25,000 pesos. Sa isang bangko pa lang was like 116 million pesos. Isang bangko pa lang yun, and iniwan was 25,000 pesos. And I don't know kung bakit, kahit na or whatever, dapat sinasabihan ka ng bangko, di ba? Ang binalik lang niya sa akin noon during that time was 7 million pesos. We were still together kasi nga kukunin pa niya na sino yung mga pinagtaguan niya ng perang yon. Kasi ayoko siyang matulad sa parang, yung tatay ng mga anak ko magnanakaw. Ayoko. Kaya hindi ko nilaban yung pera noon. But now na lumalaki yung mga anak ko, tas kukunin mo yung bahay namin, dun na yung sinabi ng lahat ng tao, okay, magpa-VAUC na tayo. Kukunin ko na kung ano yung dapat sa akin. Maglalabasan na tayo. Sige na.
Ongoing na raw ang kaso nito sa korte. Yeah, it's ongoing, sabi ni Claudine. And that's when, I was really, yung battling with that decision. Naiintindihan kaya ito ng mga anak na sina Sabina at Santino? Si Sabina ay adopted daughter ni Claudine at Raymark, samantalang si Santino ay kanilang biological son. Saad ni Claudine, what's good with my kids? Kasi as I've said, they tell me everything. Everything talaga, wala silang tinatago, and I really have good kids. Yan, I think, doon ako blessed. Doon ako blessed talaga. I never had a problem with Sabina. She doesn't give me problems. Santino never gave me problems also. And explain ko na, I have to fight for this. Dapat noon ko pa ginawa. I ask for this blessing kasi actually ayoko naman talaga sila i-drag dito. Pero yung sa custody part na yan, kailangan nila ulit umupo sa witness stand. So, balik na naman tayo, tapos pupunta ulit yung social worker sa bahay, interviewing a 16-year-old and a 19-year-old. Pati nga yung social worker na sa amin naawa na sa mga bata. So, parang ang point ko, okay, ano na yung mga anak ko na mga anak na natin ang tinitira mo. Ang sinasaktan mo, hindi mo tinatantanan. So, yung mother in me, syempre, will protect again. Diba parang, iba na to. If I was weak before, ngayon parang akong lion. Do not touch my kids. You're not giving what's for my kids. You took away what's for my kids. So you have to give it back. Pagulit ni Claudine, kailangan niyang lumaban para sa mga anak. Kasi nung una, parang I was weak pa eh. Parang I couldn't believe na again, gagawin mo to sa mga anak ko. Parang, again, gagawin mo yun. Bukod kay Vilma, close din na ang pamilya ni Claudine sa ama ni Luis, si Edo Manzano. Ano ang pinaka-challenging na napagdaanan niya sa buhay? Sagot ni Claudine, yung lahat ng pinagtrabahuan mo kinuha. Ang pinakamalaking mistake na nagawa ko sa buhay ko is wala akong prenup. Blood, sweat, and tears yun literal. Para sa mga anak ko yun. Para ganyan yun yung pinaka-lowest ko na pinagdaanan financially. Ang pinaka-highest point naman daw sa buhay niya ay ang kanyang mga anak at ang ina ni Luis na si Vilma. Sabi ni Claudine kay Luis, my children of course, and your mom, you don't know how blessed you are to have such an amazing mother and father, and now I see it in you. The way you treat people, you're so respected. I'm not saying this para to make you feel good. Wala akong nakitang bad parts sa both sides Almost parang perfect.